Sir Jupiter, kung may isang kulay sa ospital na ayaw mong makita, yun ay pula. Hindi basta pula, kundi ang pulang tag na suot lamang ng mga yumao na. Sa UST Hospital, tanging mga bangkay sa morgue section lang ang may suot niyan. Marami na akong naririnig na kwento mula sa mga nurse at doktor tungkol sa tinatawag nilang red tag ghost na sumasakay sa elevator. Sabi nila minsan daw may pasyente kang makakasabay na tahimik lang. Pero kung susulyapan mo ang kamay niya, doon mo makikita ang pulang palatandaan na hindi na siya kabilang sa mundo ng mga buhay. Hindi ako naniniwala noon sa kwento ng red tag ghost ng UST Hospital hanggang sa ako mismo ang makasaksi. Gabi yon ng duty ko bilang medtech intern. Tahimik ang pasilyo, maliban sa ugong ng aircon at sapatos kong kumakaskas sa sahig. Papunta ako sa elevator para maghatid ng mga specimen sa basement. Papasara na ang pinto nang may nakita akong papalapit mula sa dulo ng koridor. Nakasuot ng hospital gown, maputla at sa pulso niya kumikintab sa ilalim ng ilaw ang red tag. Pinindot ko ng madiin ang close button. Ramdam ko kung paano tumigil ang hangin sa elevator. Tahimik ang kasama ko pero nung tumingin ako sa kanya nakalaylay ang isang pulang tag sa kanyang pulso. Hindi ko na matanggap na yung pulang tag ay palatandaan na patay na siya. Simula noon, Sir Jupiter, hindi ko na kayang maglakad sa ospital nang hindi iniisip kung ilan kaya ang mga nakasakay sa elevator na kasama ko na hindi nakabilang sa mundong ito. Binabati ko nga pala lahat ng nakikinig ng Sityo Bangungot at lalo na po kayo, Sir Jupiter. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Tin. 22 years old po ako. Taga Pampanga ang pamilya ko pero halos 2 taon na rin akong nakatira dito sa Espanya, Maynila. Malapit lang sa ospital na pinagdudutihan ko, ang University of Santo Tomas Hospital. Medical Technology intern po ako sa UST Hospital. Kumbaga, nasa huling hakbang na ako bago tuluyang makapagtapos at maka-board exam. Pero habang ang ibang interns ay puro grades at training ang iniintindi, ako naman ay may 2 talagang laban na sabay kong kinakaharap. Trabaho at ang pag-aalaga sa lola kong si Apo Siling. Siya ang nagpalaki sa akin mula pagkabata dahil noong hiwalay ang mga magulang ko nung bata pa ako, siya ang naging mundo ko. Si Apo Siling ay isang matatag at mahabaging babae na nagtrabaho buong buhay niya bilang isang mananahi sa aming probinsya sa Bulacan. Kahit kapos sa pera, pinilit niyang mapag-aral ako at mga kapatid ko. Palagi siyang nakangiti at palakaibigan. Palaging may kwento ng buhay at panalangin. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, unti-unting lumala ang kalagayan niya. Isang araw nagkaroon siya ng biglaang stroke na komplikado dahil sa matagal na niyang hika at pagkakaroon ng diabetes. Mula noon na-confine siya sa ICU ng UST Hospital. Hindi na siya makagalaw ng maayos. Hirap sa paghinga at palaging nakakabit sa mga makina para matulungan siyang huminga. Hindi namin afford ang private hospital kaya dito na lang siya sa charity ward sa UST. Hindi ko maiwasang mag-alala araw-araw kung hanggang kailan ko pa siya makakasama. Kahit mahirap, pinipilit naming magtiyaga at magdasal na gumaling siya. Araw-araw sinusubukan kong hatiin ang oras ko na maayos. Kapag off-duty, diretso ako sa ICU para magbantay kahit saglit lang, kahit pagod na pagod.
Kapag duty naman, kahit ilang minuto lang, dumadaan ako sa ICU hallway para tingnan kung ano na ang lagay niya para malaman na buhay pa siya kahit mahina na. Ang buhay ko dito sa Maynila ay puro rutina lang. Gising ng 6:00 ng umaga, mabilis na pagligo, isang tasa ng kape para magising, tapos diretso na agad sa duty sa ospital. Pagkatapos ng shift, madalas ay humihinto muna ako sa maliit na karinderya sa kanto para bumili ng pagkain. Mura lang pero busog naman. Pag-uwi sa maliit kong inuupahan na parabang kahon lang ang laki at medyo sikip na sikip, naglalaan pa rin ako ng oras para mag-review ng mga lessons ko bago matulog. Simple lang talaga ang buhay ko dito. Tahimik, walang masyadong luho o gala-gala. Wala rin akong boyfriend o kahit anong love life kasi kailangan talagang magtipid. Hindi lang sa pera, pati sa oras. Alam ko na ang pinagsisikapan ko ngayon ay para sa kinabukasan namin ng lola ko, kaya todo tuloy lang ako. Pero kahit simple ang takbo ng buhay, ibang usapan kapag nasa loob ka na ng ospital. Ang UST Hospital Sir Jupiter ay hindi lang basta isang gusali. Isa itong malaking compound na may pinaghalong luma at bago. Parang dalawang magkaibang panahon na magkasama sa iisang lugar. Sa umaga, makikita mo ang fasad na kulay puti na may malalaking salamin sa bagong wing. At sa bandang kanan nito ay yung mas luma na bahagi, gawa sa simento at tiles na medyo dilaw na sa katagalan. May mga pasilyo doon na makitid at ang sahig ay tiles na puti at abo na may mga guhit na parang chessboard. Kapag bagong linis, makintab at malamig sa paa. Pero sa gabi, ibang aura. Parang mas madilim kahit may ilaw at may tunog ng hangin na humahampas sa mga bukas na bintana sa dulo ng hallway. Sa loob, laging may amoy ng disinfectant, alkohol at minsan ng gamot na mabango sa umpisa, pero nakakasuya kapag matagal. Sa araw, puno ng tao, mga doktor na mabilis maglakad, mga nurse na laging may hawak na chart, at mga pasyenteng dumadaan sa wheelchair o stretcher. Pero kapag gabi na, Sir Jupiter, kakaunti na lang ang tao. Mas madalas maririnig mo ang tunog ng gulong ng wheelchair o pushcart na dumadaan sa sahig na parang mas malakas kaysa sa dapat. Bilang medtech intern, madalas akong naka-assign sa laboratory o kaya'y nagdadala ng specimen mula sa wards papunta sa basement. At doon sa basement na yun, kung saan naroon ang ilang laboratory rooms at ang daan papunta sa morgue, mas ramdam mo yung katahimikan. Ang ilaw ay fluorescent na kulay maputla, halos bluish na puti, at kapag may isang bulb na patay, parang lumalaki yung dilim sa isang sulok kahit maliit lang siya. Sanay na ako sa ganitong setup. Laki ako sa bahay na luma rin ang vibe. Dati pa nga, nakikitira kami sa ancestral home ng lolo ko sa Bulacan na puro kahoy at may kisame na matataas. Kaya kahit may mga nagsasabing may multo sa ospital, hindi ako basta natitinag. Para sa akin kasi, trabaho lang ito. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko naririnig ang mga kwento. Sa pantry habang nagkakape o kumakain ng baon, may mga nurse at doktor na nag-uusap tungkol sa mga kakaibang karanasan nila. Hindi ito yung tipikal na may narinig akong boses lang. Mas detalyado, mas personal. Isa sa pinakamadalas kong marinig ay yung tungkol sa tinatawag nilang red tag ghost sa elevator papunta sa morgue. Sa UST Hospital daw, lahat ng bangkay sa morgue section ay nilalagyan ng makapal na identification tag na kulay pula. Nakasulat doon ang pangalan, edad, cause of death,
para madaling ma-identify lalo na kapag marami ang namamatay sa isang araw. Sinasabi ng mga veteranong staff na kung makakakita ka ng pasyente sa ospital na may ganitong red tag sa pulso, hindi na siya kabilang sa mundo ng mga buhay. May isang ang kwento yung senior nurse sa amin. Gabi raw yun, past 11 p.m. at nasa elevator siya kasama ang isang doktor. Bago magsara ang pinto, may pasyente raw na tumatakbo papalapit, hawak ang gilid ng gown ng ospital. Nakita niya ang red tag sa pulso kaya mabilis niyang pinindot ang close button. Nagtaka raw ang doktor kung bakit hindi siya naghintay. Sabi ng nurse, may red tag kasi siya at sa morgue lang meron yan. Pagkasabi niya noon, itinaas daw ng doktor ang manggas niya at ipinakita na may red tag din siya. Para sa iba, kwento lang yon. Pero para sa akin dati, isa lang sa maraming kababalagan ng ospital para takutin ang mga baguhan. Pero sa likod ng biro ng iba, napapansin ko yung tahimik lang at hindi sumasagot. Yun daw yung mga naka-experience na talaga. Ako? Skeptic ako noon. Hindi ako madaling maniwala. Hanggang sa dumating yung gabing nagbago ng lahat. Duty ako noon ng alas 11 ng gabi. Isang oras bago matapos ang shift. May mga specimen akong kailangang dalhin sa laboratory sa basement. Bitbit ko yung tray na may mga sealed containers at naglalakad ako sa pasilyo ng third floor papunta sa elevator. Wala akong ibang iniisip kundi matapos ito agad at makauwi. Pagdating ko sa elevator, agad akong sumakay. Nasa loob na pala ang isang middle-aged na lalaki. Nakasuot ng pasyenteng gown at may manipis na jacket. Tahimik lang siya, nakatingin sa pinto. Napansin ko lang na wala siyang bit-bit na IV stand o kahit anong gamit. Karaniwan kasing may dala ang mga pasyente kapag palabas ng kwarto. Habang bumababa kami, may narinig akong mahina pero malinaw na tik, tik, tik. Parang may matigas na bagay na sumasabit sa metal na sahig sa bawat bahagyang galaw ng lalaki. Hindi tunog ng tsinelas o sapatos, mas matinis, parang bakal na tumatama. Sinilip ko ang paa ko. Baka may natapakan akong clip o gamit, pero wala naman. Tumingin ako sa lalaki, pero hindi siya kumikilos. Parang wala rin siyang naririnig. Pagdating namin sa ground floor, bahagya siyang lumingon at ngumiti ng tipid. Saglit kong napansin na parang may maiksi at makapal na piraso ng papel o karton na nakakabit sa pulso niya. Pero bago ko ito masilip ng malinaw, nakatalikod na siya at nauna nang lumabas. Tumigil ako sandali. Kunot ang noo, nakatingin sa pinto ng elevator na nagsara na. Hindi ko maintindihan kung bakit biglang may ginaw sa katawan ko. Pero pinilit kong baliwalain. Marami naman talagang kakaibang tao sa ospital paggabi. Hindi ko alam, Sir Jupiter, na yun pala ang simula ng kwento ko. Ang gabing dahilan kung bakit ako sumusulat ngayon sa Sitio Bangungot. Pagkatapos nung encounter sa elevator, hindi ko na masyadong inisip yun. Sanay na rin kasi ako na may mga pasyente o kamag-anak na mukhang medyo out of place sa ospital. Minsan, hindi rin naman nila kasalanan. Stress, pagod, sakit. At bilang intern, mas mabuti nang hindi masyadong magtanong kung wala naman sa trabaho mo. Pero Sir Jupiter, may kasabihan sa ospital. Kapag gabi, mas madali mong maririnig ang mga bagay na hindi mo gustong marinig. At sa mga susunod na araw, nagsimulang bumigat ang hangin sa paligid ko. Madalas akong naka-duty ng gabi kasi yun ang kulang na shift sa department namin.
Mas tahimik pero mas nakakapagod sa utak kasi bawat kakaibang tunog mas malinaw. Sa araw natatabunan ng ingay ng mga tao, mga hiyawan, makina, usapan. Sa gabi, kahit kaluskus lang ng papel, rinig na rinig. Nung unang gabi pagkatapos ng elevator encounter, may dinadala akong specimen sa hematology section sa basement. Sarado na yung ibang ilaw sa hallway para tipid kuryente. Sa dulong-dulo may isang fluorescent bulb na kumikislap-kislap. Yung parang mamamatay na pero ayaw pang tuluyang mamatay. Habang naglalakad ako, narinig ko yung tik, tik, tik ulit. Ganun na ganun yung tunog sa elevator. Napahinto ako. Hinintay kong marinig ulit. Wala na. Sabi ko sa sarili ko, baka may nahulog na gamit lang sa cart ng cleaner, pero bakit wala namang cleaner? Hindi lang yung mga kakaibang tunog ang nagpapahirap sa akin sa ospital. Araw-araw pasan-pasan ko ang kaba at lungkot sa kalagayan ni Apo Seling. Minsan kapag pagod na ako, nagmumukha akong matapang sa mga tao pero sa loob, natataranta ako na baka hindi na siya gumising. Sa trabaho, sinusubukan kong maging professional. Sa bawat specimen na pinapadala ko sa lab, naiisip ko kung okay pa ba si Apo Seling. Kung may panahon, dumadaan ako sa ICU tuwing break kahit saglit lang para tingnan siya. Pero madalas abala ako at napipilitan akong magmadali dahil marami pang trabaho. May mga gabi rin na nahuhuli ako sa pagre-review ng mga notes habang pinapakinggan yung mga kwento sa radyo sa boarding house namin. Pero hindi talaga ako makatulog dahil sa iniisip ko. Minsan, hindi ko na alam kung takot ba o guilt ang pumipigil sa akin na matulog. Takot na baka mawala siya. Guilt na hindi ko siya masyadong nababantayan. Isang oras na ulit. Habang pauwi na ako matapos ang shift, sumakay ako sa elevator ng ospital. Hindi ko inaasahan pero naramdaman kong may kakaiba sa paligid. Yung lamig na parang dumadaan sa balat, hindi lang dahil sa aircon. Habang unti-unting nagsasara ang pinto, may narinig akong mahina, tila mga yabag o paghilom ng sapatos sa malambot na sahig ng elevator. Ngunit pagtingin ko, walang tao. Pumadyak lang siguro yung elevator, ani ko sa sarili. Ngunit nang tiningnan ko ang aking pulso, para bang naramdaman kong may pulang tag na kumikislap sa ilalim ng balat ko. Nilinaw ko ang tingin, pero wala naman. Mabilis akong napailing. Nilimot ang naramdaman. Kinabukasan habang nasa pantry kami ng department, nakausap ko si Kuya Randy, isang medtech staff na 10 taon nang nagtatrabaho doon. Tahimik siya pero biglang nagsalita. Alam mo, yung mga elevator sa ospital, lalo na pag 10 oras, ayoko talagang nagtatagal doon. Minsan may sumasabay na hindi mo naman inaasahan. Natawa ako para maging magaan ang usapan. Pero seryoso yung mukha niya. Sabi niya may mga staff na nagsasabing nakakasabay nila yung mga pasyenteng namatay na. Madalas may red tag sa pulso. Yung tunog daw na naririnig nila sa sahig. Minsan yun yung plastic o metal clasp ng tag na sumasabit habang gumagalaw. Hindi ko maipaliwanag pero pabalik-balik sa panaginip ko ang madilim na pasilyo ng ospital. Kumikislap ang ilaw sa elevator at sa hangin may bulong na parang humihingi ng tulong. Sa simula inisip ko na baka nightmare due to stress lang at puyat sa shift. Pero habang tumatagal, mas nagiging matindi ang mga ito. Naisip ko, hindi naman ako naniniwala sa multo. Kaya sinubukan kong gawing natural ang lahat ng nararanasan ko. Baka nag-o-overthink lang ako. Pero sa likod ng isip ko, natatakot ako. Natatakot na baka
May mas malalim pa sa mga nangyayari, lalo na't hindi ko mapigilan na isipin si Apo Siling. Hindi ko pa rin maintindihan, Sir Jupiter, bakit ang ospital na pinaghahandaan kong lugar para sa pag-asa ay unti-unting nagiging lugar ng takot. Pagkatapos ng mga unang linggo ng internship ko sa UST Hospital, halos sanay na akong mag-isa sa mga gabing tahimik at malamig ang ospital. Nakasanayan ko na ang mga tunog ng gulong ng wheelchair, ang malalabong ilaw sa mga koridor at ang halimuyak ng disinfectant na sumasabay sa hangin. Pero hindi ko pa rin inakala na darating ang gabi na hindi lang basta magiging mahirap ang trabaho, kundi ang gabi rin na huhubarin ng ospital ang mga panlaban ko. Ang aking lakas, ang aking pananampalataya, at ang katatagan ng puso ko. Halos alas 12 ng gabi nang matapos ang shift ko sa hematology, bitbit ko yung tray na puno ng sealed specimen containers. Naglalakad ako sa third floor hallway papunta sa elevator na bababa sa basement kung saan naroon ang laboratory at morgue. Napapalibutan ako ng kadiliman dahil patay na ang karamihan sa mga ilaw at yung isang fluorescent bulb sa dulo ng pasilyo ay kumikislap-kislap para bang pilit na pinipigilan ang sarili niyang mamatay. Ang ilaw na yun ay parang may buhay. Sinusubukan itong sabihan ako ng babala na hindi ko maintindihan. Paglapit ko sa elevator, may isang lalaki na nakasakay na. Hindi ko siya kilala pero staff uniform din ang suot niya. Tahimik lang siya, nakatingin sa harapan, walang imik. Pagpasok ko, pinindot ko ang button pababa. Bago pa magsara ang pinto, biglang may narinig akong yabag. Mabilis, mabigat. Hindi ito yung tipikal na hakbang ng nurse na pagod na, kundi parang may humahabol. Ang echo ng tunog ng sapatos niya tumama sa mga dingding ng koridor. Papalapit ng papalapit. Ramdam ko agad ang paninikip ng dibdib ko. Hindi ko na pinag-isipan, automatic na gumalaw ang daliri ko, pinindot ng paulit-ulit yung close button. Hindi ko hinintay na makalapit o makapasok yung tao, parang instinct. Nang sumara ang pinto, saka ko lang narinig yung tanong mula sa lalaki sa gilid ko. Bakit hindi mo siya hinintay? Parang biglang humila sa atensyon ko, tumingin ako sa kanya. Wala siyang halong biro, seryoso lang ang muka. Sa loob ko gusto kong sumigaw, gusto kong sabihin na mali akong maghintay. Gusto kong ipaliwanag ng malakas pero pinigilan ko. Kahit sobrang takot ko, nanatili akong kalmado sa panlabas. Sa ospital, normal na makakita ng dugo, mamatayan ng pasyente at minsan makasaksi ng kakaiba. At tinuruan ako rito na kahit anong mangyari, hindi ka pwedeng magpanik. Kasi sa ospital, ang panik mo parang virus, mabilis makahawa. Kaya kahit nag-uumapaw na yung takot ko, tinupi ko sa loob. Gamit ang boses na halos pabulong at pigil ang panginginig, sinabi ko, "May red tag po kasi siya." Sabi ko at pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses. "Yung red tag na suot lang ng mga patay sa morgue." Dahan-dahan siyang ngumiti at parang mabagal din niyang itinaas ang manggas ng gown niya. Inilapit sa akin ang kamay, doon nakasabit ang isang pulang identification tag. Kumikislap sa ilalim ng ilaw ng elevator, eksakto kung ano ang nakita ko sa lalaki na tumatakbo kanina. Parang ganito? Tanong niya habang ngumingiti, pero may kakaibang lamig sa kanyang mga mata na nagpapawala ng kahit anong ginhawa sa paligid. Biglang bumagsak ang temperatura sa loob ng elevator. Ramdam ko yung lamig na parang lumusot sa balat ko papasok sa buto. Ang hangin mabigat at parang walang oxygen. Ang tanging naririnig ko lang ay tibok ng puso ko. Malakas, mabilis, parang gusto nang tumalon palabas ng dibdib ko. Napakapit ako ng mahigpit sa tray. Ramdam ko yung mga container bahagyang gumagalaw dahil sa panginginig ng kamay ko. Gusto kong umatras pero hindi gumalaw ang mga paa ko para akong tinapakan ng sarili kong anino.
Hindi ko siya tiningnan ulit. Sa halip pinako ko ang paningin ko sa tray. Pilit kong inalala yung mga normal na bagay. Kulay ng dugo sa mga bote, bigat ng tray, tunog ng elevator cable sa itaas. Kahit ano para lang may mapagtuunan ang pansin ng isip ko. Hindi ko kayang titigan pa yung pulang tag na nakasabit sa pulso ng kasabay ko. Nanatili kaming tahimik pero sa utak ko naglalaban ang dalawang boses. Isa na nagsasabing takbo na at isa na kalmado pero mabigat na nagsasabing huwag kang gagalaw. Hindi ko alam kung alin ang mas matindi, yung takot sa nakikita ko o yung takot na baka wala namang ibang nakakakita nito kundi ako lang. Sa ospital maraming bagay ang hindi tinatanong at yun ang ginawa ko. Hindi ko sa tinanong kung sino siya. Hindi ko tinanong bakit siya may pulang tag. Pinili kong hintayin na lang dumating yung tunog ng ding at pagbukas ng pinto. Nang dumating yun para akong nabunutan ng tinik pero ayokong ipakita. Lumabas ako na parang walang nangyari. Pero habang naglalakad ako sa hallway papunta sa laboratory, hindi mawala sa pakiramdam ko na may yabag pa rin sumusunod sa akin. Hindi ko na sinubukang lumingon. Hindi ko rin binilisan ng lakad ko baka kasi kapag tumakbo ako mas lalo siyang sumunod. Pagdating ko sa lab, isinilid ko yung mga specimen sa tamang lugar at nagsimula sa routine ko. Pero habang abala yung kamay ko, yung isip ko naiwan pa rin sa elevator. Yung mukha niya, yung red tag na parang bagong kuha mula sa morgue. Hindi lang basta imahe yun sa utak ko, para siyang nakadikit sa paningin ko at kahit pumikit ako, nandoon pa rin siya. Kinabukasan, akala ko tapos na ang bangungot sa elevator. Pero noong madaling araw habang naghahatid ako ng chart sa nurse station ng ICU, napansin kong bukas ng kaunti yung pinto ng storage room sa gilid ng pasilyo. Sa loob may ilaw na galing lang sa isang lumang fluorescent. Doon, sa pagitan ng mga kahon ng IV fluids at lumang bedpans, may nakatayong lalaking pamilyar ang anyo. Nakayuko siya, pero sa gilid ng leeg niya nakabitin ang parehong pulang tag. Hindi ko makita yung mukha niya pero ramdam ko na nakatingin siya hindi sa akin, kundi sa pinto ng ICU. Parang naghihintay. Kaya naman Sir Jupiter, pagkatapos ng mga gabing yun sa elevator at sa storage room, hindi na ako naging kasing kampante sa ospital. Kahit sa mga oras na puno ng tao ang paligid, parang may manipis na belo ng katahimikan na bumabalot sa akin. Tahimik pero mabigat, parang may nakamasid mula sa malayo. Kapag dumadaan ako sa may ICU, napapansin kong palaging nakasara ng mahigpit yung pinto ng storage room. Pero sa ilalim ng gap sa may sahig, minsan may nakikita akong anino na gumagalaw. Mabagal, parang sinasadyang huwag magpahuli. Minsan din dumadaan sa isip ko yung kulay ng tag na nakita ko, yung matingkad na pula na parang kumakapit sa paningin kahit nakapikit ako. At mula ron nagsimulang sumiksik ang takot sa bawat minuto ng internship ko. Hindi na lang sa gabi, pati na rin sa liwanag ng araw. Hindi ko alam kung anong gusto niyang sabihin pero malinaw sa akin na yung pulang tag ay hindi lang basta palatandaan. Babala siya, paalala na may hangganan ang buhay at kamatayan at minsan pwedeng mabura ang guhit na yon. At sa bawat oras na dadaan ako sa ICU kung saan nagpapagaling si Apo Siling, mas lalo kong nararamdaman yung presensya niya. May mga gabing pagod na pagod ako at gusto ko nang sumuko pero naiisip ko si Apo Siling na kahit mahina ay sinusubukang ngumiti. At doon kahit tahimik lang, pinipili kong lumaban. Simula noon, hindi na mawala sa isip ko yung imahe ng lalaking may red tag. Parang aninong tahimik na sumusunod sa bawat galaw ko. Kahit saan man ako pumunta sa ospital, sa bawat elevator na sinasakyan ko, sa bawat madilim na pasilyo na dinadaanan ko. Lalong-lalo na sa paligid ng ICU,
kung saan nakakonfine si Apo Siling. Nararamdaman ko ang bigat ng presensya nila. Hindi ito yung karaniwang pagod o takot, mas malalim, mas mabigat, parang isang babala na hindi ko pa rin maintindihan. Sa mga sumunod na gabi, tuwing papasok ako sa elevator, lagi kong tinitingnan yung maliit na salamin sa sulok. Pilit hinahanap kung may makikita akong anino sa likod ko. Kahit walang laman ng elevator maliban sa akin, parang may mabigat na presensya na sumasabay bumaba sa bawat floor. Minsan sa pagitan ng pagsara at pagbukas ng pinto, nararamdaman ko yung amoy na hindi dapat naroon. Isang halong antiseptic at formalin. Mabigat sa ilong, parang galing sa morgue. Kahit wala naman dapat sa katawan doon, nanunuot yung amoy sa ilong ko hanggang sa magtimpla na ako ng kape sa pantry. Sa araw-araw kong pag-internship, mas lalo lang lumalalim ang pagod at hirap na dinadala ko. Hindi lang pisikal na pagod, ang panlalamig ng katawan sa malamig na ospital, ang pagdala ng trays ng specimen, ang paulit-ulit na proseso ng pagsusuri, kundi pati mental na pagod na sumisira sa aking kalooban. Hindi ko na makausap ng maayos ang sarili ko. Lagi na lang akong parang nakikisigaw sa loob ng ulo ko. Naguguluhan sa mga tanong na hindi ko masagot. Ang pagtulog ko, hindi na normal. Bukod sa kulang, as always, bilang puyat na intern. Nagkakaroon ako ng mga bangungot kung saan ko nakikita ang red tag ghost, mga anino at mga mata na nakatingin ng walang imik. Minsan gigising ako ng panginginig, parang may malamig na hangin na dumaan sa kwarto ko, kahit sarado ang bintana. Yung mga tunog na dati karaniwan lang, kaluskos ng papel, yabag, mahinang boses, ngayon nagiging malalakas na babala. Parang bawat tunog ay sinasabi na may paparating na mas malala. Isang araw habang nagkakape sa pantry ng ospital, napansin ni Ate Mariel ang mga anino sa mga mata ko. Hindi ko maitago ang pagkahapo, kaya hinila niya ako sa isang sulok ng pantry para makausap ng mas maayos. Tin, mukhang sobra niyang pinapasan mo. Mahina niyang sabi habang hawak ang mga kamay ko na nanginginig. Alam mo ba, minsan ang mga nararamdaman natin, lalo na kapag stress, guilt o lungkot ang pinanggagalingan, nagkakaroon ng paraan ang utak natin para ipakita yon. Psychosomatic ito. Hindi talaga mga multo. Subukan mo na kayang magpa-counsel. Napailing ako. Halatang hindi ko gusto ang napakinggan pero alam kong may katotohanan. Pero ate, paano yung nakita ko, yung lalaking may red tag sa elevator? Parang totoo naman yun. Tumango siya. Tumingin sa paligid at sabi, alam ko, kasi ganun din yung nangyari sa isang nurse dati dito. Tingin ko yung red tag, simbolo yun ng mga takot natin. Takot na mag-fail sa career natin, takot na mawala yung mahal natin, takot na hindi natin kayang kontrolin ang nangyayari. Hindi naman kasi madali ang trabaho dito sa ospital, lalo na sa case mo na may malapit kang mahal sa buhay na may sakit. Sa sinabi niya, parang may kaunting liwanag na sumilip sa gitna ng dilim. Pero kahit ganoon, hindi ibig sabihin na nawawala ang takot. Bawat pagdaan ko sa ICU para lang maghatid ng chart, napapatingin ako sa pinto ni Apo Siling. Nakadrape pa rin yung kumot sa kanya, halos hindi gumagalaw. Iniisip ko, paano kung dumating ang araw na makita ko na rin siyang may pulang tag? Sa isip ko lang dapat yun, pero parang ayaw ko na rin dumaan sa koridor na yun. Parang bawat hakbang papunta roon mabigat at malamig, para bang may hinihintay na hindi ko gustong makita. Nung minsan, nagising ako sa gitna ng gabi sa boarding house namin. Nakatitig ako sa salamin sa tabi ng kama. Sa likod ng refleksyon ko, may aninong malabo na papalapit. Nakasuot ng pulang tag sa pulso,
Dahan-dahan itong lumalapit hanggang halos maramdaman ko ang lamig ng hininga sa liig ko. Niyakap ko ang unan, pilit binalot ang sarili ko sa kumot. Hindi totoo ito, sabi ko sa sarili. Hindi ito totoo. Sa mga araw na yon, unti-unti na akong nagsimulang magduda sa sarili ko. Hindi ko na malaman kung ang mga nakikita ko ay bunga ng pagod, takot o talagang may nangyayari. Parang sinasabi ng isip ko na kailangan kong huminga. Pero ang puso ko parang sinusubukang tumakas. Hindi ko rin maiwasang mag-alala para kay Apo Siling. Lagi ko siyang iniisip, lalo na kapag walang pagkakataon na makapunta sa ICU dahil sa dami ng trabaho. Hindi ko kayang mawala siya kaya parang ang mga pulang tag ay paalala ng lahat ng dapat kong pangalagaan. Hindi lang siya, pati ang sarili ko. Naisip kong kailangan ko na talaga ng tulong. Nagpa-schedule ako ng counseling session sa ospital. Hindi madali ang aminin sa sarili na nahihirapan ako. Ngunit nang makarating ako sa counselor, unti-unti na ibuhos ko lahat ng nararamdaman ko. Yung takot na bumagsak, yung guilt na hindi sapat ang ginagawa ko, yung mga bangungot na nagpapalalim ng aking pagkalito. Tin, ang nararanasan mo ay hindi kakaiba. Maraming health workers ang dumadaan dito na lalo na kapag may pinagdadaanan sa personal. Sabi ng counselor habang pinagmamasdan ako ng may pag-unawa. Mahalagang matutunan mong kilalanin ang mga ito bilang bahagi ng iyong karanasan. Hindi bilang dahilan para mawala ang kontrol sa sarili mo. Lumabas ako ng counseling room na mas magaang ang loob. Pero pagdating ko sa lobby may isang stretcher na dumaan, tinatakpan ng puting kumot ang katawan. Sa pulso nito, may nakalaylay na pulang tag. Bahagyang umiindayog sa bawat hakbang ng nagdadala, akala mo titigil ang puso ko. Sa isang igla parang bumalik lahat ng bigat na tinangka kong iwan sa loob ng counseling room. Sa gabi, habang naglalakad ako pa uwi, ramdam ko pa rin sa hangin yung presensya ng ospital. Isang lugar na puno ng buhay at kamatayan, ng pag-asa at pangamba. Ang mga anino, mga tunog at ang red tag ghost ay patuloy na nagpaparamdam sa akin. Parang paalala na kahit anong pilit kong itaboy, may mga bagay na hindi basta-basta mawawala. At mula noon, hindi na naging madali ang buhay ko. Hindi lang sa ospital, pati na rin sa sarili ko. Akala ko kung aalis lang ako ng konti magpapahinga, mag-iiba ang lugar. Mawawala rin yung bigat na dala-dala ko. Pero sa totoo lang, parang sumusunod pa rin sa akin yung mga anino kahit saan ako magpunta. Sinubukan kong mag-request ng shift sa ibang departamento pero limited lang ang openings, lalo na sa internship. Naging madalas na lang ako sa hematology dahil doon ako assigned at doon ko na rin madalas maramdaman yung presensya na yon. Kahit nasa lab kapag nakatingin ako sa microscope, parang may nakamasid sa likod ko. Minsan nakakaramdam ako ng malamig na hangin na dumadaan sa batok ko kahit nasarado ang mga bintana. May isang beses nga habang naglilipat ako ng mga sample tubes, parang may dumaan sa peripheral vision ko. Gown na kupas at pulang tag na kumikislap sa pulso. Pero paglingon ko, wala na. Gusto ko ring magpahinga sa ospital kahit isang araw. Naisip kong bumalik sa bahay namin sa Pampanga kahit sandali lang para makalayo sa mga anino. Pero paano ko iiwan si Apo Siling na nasa ICU? Hindi ko siya kayang iwanan sa ganung kalagayan at lagi kong iniisip baka sakaling kailangan niya ako. Kaya kahit ang katawan ko ay pagod na pagod, andito pa rin ako, nagpapalakas ng loob kahit madalas nang mabigo. May mga gabi kapag tulog na ako sa maliit kong kwarto, bigla akong ginigising ng mga bangungot. Hindi yung tipong simpleng panaginip lang, kundi yung parang totoo, parang buhay na nangyayari sa harap ko. Nakikita ko ulit yung lalaki na may pulang tag sa elevator. Nakatingin siya sa akin, walang imik.
Unti-unti nakikita ko yung mga mata niya, malamig at walang kaluluwa. Sa mga panahong yun, hindi ko maipaliwanag kung gising na ako o natutulog pa. Minsan naririnig ko pa yung mga bulong ng mga pasyente sa ospital, ang mga huling hininga na mistulang dumadaloy sa hangin. Hindi ko na alam kung totoo ba o guni-guni lang ang mga nakikita ko. Minsan habang nagpapahinga lang sa maliit kong kwarto, naririnig kong may mga yabag sa likod ko. Paglingon ko, wala. Minsan, may dilim sa gilid ng bintana na parang hugis ng isang tao na may pulang band sa pulso. Nang subukan kong titigan, nawawala siya na parang usok. Parang palasak na ang mga ganitong panaginip habang gising ako. Unti-unti akong nawawalan ng tiwala sa sarili ko. Hindi ko na ma-distinguish kung ang mga nangyayari ay bunga ng pagod o kung talagang may ibang mundo akong nalalapit. Ang mga pangyayaring ito unti-unting kumakain sa aking kalusugan. Nagsisimula akong magkulang sa trabaho. Nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkalito at may mga araw na di ako makabangon ng mga aga para sa duty. Minsan umuwi ako ng maaga. Hindi kaya ng katawan o ng isip ko ang mga nangyayari. May isang umaga habang kumukuha ako ng dugo sa isang pasyente, nanginginig ang kamay ko ng gusto. Nahulog ang karayom sa sahig at napatingin sa akin yung pasyente. Parang alam niya na may mali. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit, yung hiya sa sarili o yung takot na baka hindi ko na kayang gawin ang trabaho ko. Nagsimula rin akong lumayo sa mga tao. Hindi ko na tinatanggap ang tawag ng mga kaibigan o kapwa intern. Mas pinipili kong mag-isa na lang. Natatakot na baka makita nila ang nararanasan ko at baka isipin nila na baliw na ako. Minsan hindi ako pumapasok sa shift. Kapag pumapasok man, nagmumukha akong absent-minded, di makatutok sa trabaho at nakalimutan ko ang mga simpleng bagay, kung saan ko inilagay ang specimen tray, kung ano ang susunod na proseso. Sa tuwing may tanong sila, nakikisawsaw lang ako o mabilis na sumasagot ng hindi iniintindi. Gusto ko sanang humingi ng tulong pero parang walang makakaintindi sa mga bagay na ito. Nakakalungkot na kahit ang sarili kong isip, nagiging kaaway ko na. Isa sa pinakamasakit na bahagi ay yung gabi-gabing pagsusulat ko ng mga liham. Hindi ko na alam kung kanino ko ba isusulat, pero kailangang mailabas ang mga iniisip ko. Sa mga papel na yon, sinubukan kong ipaliwanag sa sarili ko kung ano ang nangyayari. Bakit parang may nilalang na sumusunod sa akin? Bakit unti-unti akong nauubos? Ngunit habang sumusulat, nahuhulog ako sa isang dilim ng kawalang. Sa isang session kasama ang counselor ng ospital, naiyak na agad ako. Hindi ko na mapigilan ng pagluha habang inilalahad ko ang bigat ng dibdib ko, ang mga nakikita kong multo at ang pangamba ko sa kalagayan ni Apo Siling. Napatingin siya sa akin ng may pag-unawa at sinabi, "Minsan, kapag ang tao ay nasa matinding stress o nagdadalamhati, ang isip ay naglalaro sa atin. Ang mga haunting na nararamdaman mo ay maaaring bunga ng iyong guilt, takot o sobrang pagod. Hindi ka nag-iisa. Dapat mong bigyan ng panahon ang sarili mo." Pero hindi ko matanggap ang sagot na yon. Sa puso ko alam kong may iba. Yung red tag ghost na nakita ko, yung anino at mga bulong, hindi ko yun gawa-gawa lang. Habang tumatagal, mas lumalakas ang mga vision ko. Sa isang gabi habang nasa bahay ako, nakaramdam ako ng malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Nang lumingon ako, nakita ko ang aninong may pulang tag nakatayo sa tabi ng pinto. Nakatitig ng diretso. Tumakbo ang pawis ko pero hindi ako makagalaw. Lumapit siya ng dahan-dahan. Lumalabo ang paligid. Unti-unting nawawala ang mga bagay sa aking paningin maliban sa kanya. Nagsimula ring bumaba ang aking kalusugan. Pisikal, mental at emosyonal. Madalas akong nagsusuka, nawawala ang gana sa pagkain at nawawala rin ang tamang tulog. May mga araw na pumapasok ako sa trabaho na parang zombie. Di alam kung ano ang realidad at ano ang pantasya. Nawala ang sigla na dati kong taglay. Napalitan ng takot at kawalang ganang pagod. Minsan habang naglalakad ako sa ospital, nahihirapan akong huminga. Parang may pumipigil sa dibdib ko.
Ang red tag ghost na dati isang anino lang, ngayon parang isang malapit ng manghuli sa akin. Sa kabila ng lahat, nagtatangka pa rin akong ipagpatuloy ang buhay. Pero ang mga aninong may red tag ay parang pader na bumabara sa daan ko. Hindi ko na maipaliwanag kung hanggang kailan ko kaya. Sa mga huling araw ng aking internship, ang katotohanan ay isa na lang, hindi ko na alam kung totoo pa ba ang mundo sa paligid ko. Sa bawat paglingon, sa bawat liwanag na kumikislap, naroon siya, ang pulang tag na multo. At sa aking puso, alam kong ang laban ko ay hindi lang laban sa trabaho o sakit ni Apo Siling, kundi laban sa sarili ko na unti-unting nagkakalugmok. Sir Jupiter, sinubukan ko naman ang bumalik sa normal. Paggising sa umaga, pinipilit kong magdasal habang hawak yung maliit na rosaryong binigay ni Apo Siling noong graduation ko. Para bang kapag inuulit ko ang dasal, unti-unting lumalayo ang bigat sa dibdib ko. Sabi ng counselor, mag-journal ako, kaya naman nagsusulat ako gabi-gabi bago matulog sa maliit na notebook. Isinusulat ko lahat ng nangyayari. Yung mga oras ng shift, kung ano ang nakita ko, pati mga naramdaman ko. Parang gusto kong kumbinsihin ang sarili ko na may pattern na baka kaya ko itong kontrolin kung magiging maingat ako. Isang gabi tinawagan ko si Leia. Matagal ko ng kaibigan mula pa high school. Leia, weird na kasi, may mga bagay akong nakikita dito. Sabi ko, pilit na pinapakalma ang boses ko. Kulang ka lang siguro talaga ng tulog, Tin. Sagot niya. O baka dala ng stress sa ospital. Diyan talaga nakikita yung mga ganyan. Pinilit kong ngumiti kahit hindi niya nakikita. Oo, siguro nga. Pero sa loob ko, gusto kong sumigaw. Kasi hindi lang ito nakikita. Nararamdaman ko rin. Nagsasawa na ako masabihin na gawa-gawa ko lang lahat ng ito. May isang hapon na akala ko okay na. Kumakain ako sa kantin, mainit yung sabaw. May kasabay akong intern na mahilig magpiro. Halos nakalimutan ko yung lahat. Pero nang tumayo ako para maghulog ng tray, dumaan sa pagitan namin ang malamig na hangin, parang humigop sa init ng katawan ko. Tumingin ako sa gilid, wala, pero alam kong dumaan siya. Ang pinakaayaw ko sa lahat ng nangyayari, Sir Jupiter, hindi na lang talaga sa ospital nagpapakita ang red tag ghost sa akin. Isang gabi habang naliligo ako sa CR sa boarding house, nakita ko sa gilid ng foggy mirror yung silhouette niya. Nakatayo sa pinto. Nakatingin lang. Nag-blink ako at nawala siya. Pero ramdam ko pa rin yung lamig hanggang buto. Minsan, pauwi sa jeep, nakaupo ako sa pinakagilid. Sa labas ng bintana, nadaanan namin yung maliit na waiting shed. At nandoon siya. Nakatayo sa ilalim ng dilim. Basang-basa ang buhok, pulang tag na kumikislap sa ilaw ng poste. Sumabay sa takbo ng jeep yung mata niya at hindi gumagalaw ang katawan, pero laging nasa akin ang tingin. Imbes na payapa na ako pag-uwi, wala rin. At mas lalong hindi payapa ang trabaho dahil nararamdaman ko siya na kasama ko. Minsan habang nasa stairwell papuntang basement, narinig ko ang dragging feet sa likod ko. Mabagal, mabigat, parang hinihila ang paa sa sahig. Huminto ako. Huminto rin. Lumingon ako, wala. Pero biglang lumamig ang paligid at sumabay ang bulong sa tenga ko. Hindi ka makakatakas. At may mga pagkakataon na kahit may ibang tao sa paligid, nandyan siya sa labas ng ICU. Kausap ko si Ate Mariel pero sa likod niya nakikita ko ang isang pasyente na dapat matagal nang patay. Yung nakita ko sa morgue weeks ago, may pulang tag sa kamay niya. Walang ibang nakapansin. Kaya hindi na rin nakatulong yung pagtrabaho ng maigi para makalimot sa mga kababalaghan. Isang gabi habang nagre-record ako ng mga specimen results, napansin ng supervisor na mali yung na-type kong data. Tin,
Hindi pwede yung ganito. Minsan lang pwede magkamali dito. Baka makaapekto sa pasyente. Tumangulang ako, nahihiya at kinakabahan. Si Manong Guard naman isang gabi bago ako umuwi tumingin sa akin na parang may gusto siyang sabihin. Huwag ka masyadong magpapagabi dito, iha. Sabi niya. Lalo na pag galing basement o ICU. Bakit po? Tanong ko. Sinusundan ka niya. Sabi niya ng mahina, halos bulong, bago naglakad palayo ng mabilis. Naiwan akong nakatayo roon, hawak pa ang ID ko. Ramdam ko ang biglang pagbigat ng dibdib. Hindi ko alam kung gusto kong habulin siya para magtanong o umuwi na lang para magtago. Pero alam kong kahit alin ang piliin ko, andyan pa rin siya. Yung sinusundan daw ako. Pati pamilya ko hindi ko na masabihan ng diretso. Tumawag si Mama para kamustahin si Apo Siling pero nang maramdaman kong nanginginig na naman ang boses ko, pinutol ko agad ang usapan. Ayoko mag-alala sila. Kahit si Leia, hindi ko na masyadong nire-replyan. Ayokong marinig na naman na iniisip ko lang to. Kaya mas lalo akong nag-iisa at mas lalong dumidikit sa akin yung mga presensya. Hindi na lang takot ang nararamdaman ko. May halo na rin itong galit, frustration at pagod. Bakit ako? Bakit dito? Isang gabi sa shift, bigla na lang akong dinugo sa ilong habang nag-aayos ng samples. Ramdam ko ang lamig sa kamay ko kahit summer. Nagpunas ako ng tissue pero sa gilid ng mata ko nakita ko yung pulang tag nakasabit sa gilid ng tray. Kumurap ako. Nawala. Hindi na rin ako nakakatulog ng maayos kahit pumikit ako, nasa loob pa rin ng ulo ko yung mga imahe. Mga mukha na walang dugo, mga mata na nakatingin sa akin. Minsan kahit gilat ako, parang overlay sila sa paligid. Isang gabi sinubukan kong ikulong ang sarili ko sa kwarto ng boarding house. Isinara ko lahat ng pintana, pinto at binuksan ng malit na ilaw sa tabi ng kama. Tahimik lang. Pero bandang 2:00 narinig ko yung mabagal na paglapit ng yabag sa pinto. Tok! Minsan lang. Wala to. Bulong ko sa sarili. Pero sumunod ay isa pang tok. Pag tiningnan ko sa peephole, walang tao. Pero ramdam kong may nakatayo sa kabila. At nung akala kong tapos na, humarap ako sa salamin. Doon ko nakita ako mismo, pero may pulang tag sa pulso. Nanginginig ang kamay ko nang hawakan ko yung balat ko. Wala naman talaga pero sa salamin nandoon pa rin. Nakasabit at unti-unting nangingitim yung balat sa paligid nito. Para akong bibigay na. Hindi ko na alam kung ano ang mas masama. Kung may multo nga ba talaga o kung unti-unti na akong nababaliw talaga. Kaya naman sa araw-araw na pumapasok ako, gusto ko matapos na ang lahat ng to. Huling araw ng pasok ko ngayong linggo, excited na ako mag-day off at matulog maghapon sa day off ko. Pagpasok ko sa elevator ng UST Hospital, ako lang mag-isa. Tahimik, yung ilaw sa loob dilaw na mapusyaw at parang nangingitim na yung sulok ng kisame. Pinindot ko yung G para makababa na. Sabay hawak ng mahigpit sa strap ng bag ko. Bumukas pa sandali yung pinto, parang may hinihintay, kahit wala namang tao sa labas. Tapos biglang nagsara. Paglingon ko, parang may nakasunod sa likod ko sa bawat yabag ko. Hindi ko na hinintay makumpirma, basta naglakad lang ako nang hindi humihinto kahit kumakabog yung dibdib ko. Kinabukasan day off ko na dapat pero hindi ko alam kung bakit ako nagpa-duty ulit ng graveyard shift nung gabing yun. Siguro dahil wala rin akong choice. Kulang ang tao sa lab at kailangan may mag-asikaso ng mga late request mula ICU. Pero may kaba na akong nararamdaman. Papasok pa lang ako ng ospital. 11:00 na nang magdesisyon akong bumaba para magdala ng mga sample mula sa ICU. Hawak ko yung tray. Maingat para hindi matapon pero ramdam kong mabigat siya kahit magaan lang naman ang laman.
Bawat yabag ko papunta sa elevator, parang mas lumalakas yung tibok ng puso ko. Paglapit ko, bukas na agad yung pinto. Walang bumaba, walang pumindot, pero pakiramdam ko parang inaanyayahan ako ng dilim sa loob. Walang ingay. Kahit dapat ay may mahinang ugong ng makina. Pumasok ako. Pinindot ko yung floor ng lab. Pagsara ng pinto, doon ko siya nakita. Nakatayo sa pinakamadilim na sulok ng elevator, parang hindi bahagi ng mundong to. Ang balat niya kulay abo, parang papel na luma at tuyot. Nakayuko siya, mahigpit ang kapit ng kamay sa isang pulang tag na nakalaylay. Gumagalaw ng bahagya kahit walang hangin. Sa pulso niya may isa pang tag na kakabit, para bang hindi na inalis mula nung huli siyang huminga. Huminto lahat. Kahit yung mahinang vibration ng elevator, wala na. Parang nakalutang ako sa espasyo, kasama lang siya. Dahan-dahan siyang tumingala. Hindi ko alam kung paano ko kinaya yung tingin niya. Mata na parang walang laman pero ang bigat ng titig. Parang hinihila lahat ng lakas ko palabas sa katawan ko. Sa pulso niya yung pulang tag. At sa kamay niya isa pang pulang tag. Nakalaylay, parang nakalaan sa isang tao. Hindi ko alam kung bakit pero sigurado ako. Para sa akin yon. Lumapit siya. Mabagal. Malamig yung paligid pero sa bawat hakbang niya para akong nilulubog sa tubig na mabigat. Malapot at wala akong magawa kundi tumingin lang. Pagdating niya sa harap ko, inilapit niya yung tag sa kaliwang kamay ko. Nang dumikit yung gilid nito sa balat ko, parang may sumirit na yelo papasok sa ugat ko. Nanigas lahat ng kalamnan ko. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makahinga. Ang naririnig ko lang ay yung malakas na tibok ng puso ko na parang unti-unting bumabagal. Kumurap ang ilaw sa elevator. Pagbukas ulit ng mata ko, sobrang lapit na niya. Halos magkadikit na yung mukha namin. Kita ko yung kulay abong balat niya, yung maninipis na ugat sa ilalim ng mata, at yung amoy na parang pinaghalong kalawang at bulok na tela. Hindi ko alam kung ilang segundo akong nakatayo lang doon pero bago tuluyang mamatay yung ilaw sa elevator, narinig ko yung boses niya. Mababa, gasgas, halos pabulong. Hindi ikaw. Bago ko pa maisip ang ibig sabihin, parang hinila ako pabalik. Naramdaman ko yung bigat ng katawan ko, yung lamig ng sahig ng elevator at yung malamig na hangin na bumabalot sa balat ko. Mabilis, malakas, hanggang sa ayon. Nawalan ako ng malay at di ko na maalala ang mga sumunod na nangyari. Pagmulat ko, maliwanag na. Nasa puting kisame ako ng ER. Amoy oxygen tank, amoy alkohol, at amoy pawis ng mga taong nag-aalalang nakapalibot sa akin. May nakakabit na dextrose sa kamay ko. Malamig pa rin ang balat ko. May humawak sa balikat ko. Si Ate Mariel, namamaga ang mata niya parang galing sa iyak. Si Apo Siling. Huminto siya parang hindi makapaniwala sa sasabihin. Si Apo Siling, wala na. Parang may sumabog na tahimik sa loob ko. Yung lamig sa katawan ko biglang naging bigat sa dibdib. Hindi pala ako ang kukunin niya kagabi, pero kasabay ng bawat tibok ng puso ko noong gabing yun, may isang puso ring tumigil. Sir Jupiter, habang sinusulat ko to, 2 linggo na matapos ilibing si Apo Siling. Hindi na ako bumalik sa ospital. Hindi na rin ako nakapagtapos bilang intern doon. Nang matapos ang SEM, ipinasa ko ang natitira kong requirements sa school at pinili kong tapusin ang internship ko sa isang district hospital malapit sa amin. Hindi kasing laki, hindi kasing gulo at higit sa lahat. Walang basement na parang may sariling buhay. Pagkatapos mamatay ni Apo Siling, halos 1 buwan akong walang ginawa kundi tumulong sa bahay sa probinsya. Ako na ang nag-aasikaso ng mga halaman niya. Ako na rin ang naglilinis ng altar kung saan dati siya nagdarasal tuwing umaga. Sabi ng nanay ko baka raw yun ang paraan para maramdaman ko pa rin ang presensya ni Lola.
Unti-unti bumalik ako sa pag-aaral. Natapos ko rin ang internship pero hindi na ako bumalik sa Maynila. Kumuha ako ng trabaho sa isang maliit na diagnostic clinic sa bayan. Simple lang, walang masyadong pasyente at kilala ko halos lahat ng dumadaan. Minsan, sa tahimik na hapon habang nag-aasikaso ng mga specimen, naiisip ko pa rin yung huling gabi ko sa elevator ng UST Hospital. Naiisip ko yung malamig na hangin, yung pulang tag na halos dumampi sa balat ko. At sa likod ng isip ko may tanong pa rin kung talagang para sa akin yun o para sa kanya, kay Apo Siling. Hindi ko na siguro malalaman ang sagot. Pero natutunan kong hindi lahat ng laban kailangan mong tapusin para masabing nakaligtas ka. Minsan, sapat na yung buhay ka pa para ikwento kung paano ka tumakbo.